Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon. Okay gayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos nini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawan aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos nini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig gikan nga nagpakasala siya dan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat. Og sa 7,000 ka tuig mipaulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig ug ania na kita karon sa 7,000 ka tuig nga niini ang Dios mopaulay usab. Tungod niini ikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na may balik. Ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpaulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingarian sa Dios og mao kini pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Maayong hapon kanatong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao. Kutob gayud sa mabot nining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios nga mo kini ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan gamit ang mga karadyohan Luzon, Visayas o Mindanao. Labi na gayud dinhi sa atong paboritong istasyon sa DXBD 11.3 FM. Ika nga The Voice of the Pitan. Mayong hapon kanyong tanan gayud na nagsubaybay nining atong programa sa gingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita magapadayon sa atong programa, mga kaigalaan nga mo kini ang pagyabo sa panagsan, agi og sugo sa maayong pamatasan, kami mangayong katahoran sa atong Supreme Founder sa gingharian sa Dios nga mo kini ang nagtukod no sa gingharian sa Ginoo. Mo kani ang founder, chairman, president og siya pod ang tukod sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Wailain ang atong His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo malnahari diya sa temple, diya sa espiritu, kung asa manggani nagkausap ang isa, duha, tulo, ana ikaw sa kaliwala. Mayong hapon kanimo malnahari diya sa Bethel, sa bahay ng Diyos, sa New Jerusalem, Talisay, Rizal Shrine, Dapitan City. O busab sa mga spiritual mothers, no, mga nanay, mayong hapon kanyong tanan diya sa temple, o busab sa atong chairman president ngayon sa Kingdom of God, siya pod ang chairman president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walay lain, si mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, mayong hapon kanimo mahal na Prinsipe diya sa temple. O usab sa Chairman President ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Vidal Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo tanan o ingon man sa 12 ka mga anak ni Malahari nga mao'y mga pundasyon sa bawat region sa tibuok Pilipinas. Kakibat ang 12 ka apostolis ni Malahari, no, nga gi-assign sa bawat region sa tibuok Pilipinas. Mayong hapon kaniyong tanan o ganiya karon usa sa ato ang Regional Director Apostol sa Region 2, General Secretary ng The Kingdom of God, at the same time General Secretary ng duha ka kumpanya ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walay lain si King Edgar P. Ligutom. Ayan, ang atong speaker karon, no? Adlaw. So,
Sa atong mga provincial leaders, mga propeta nga gi-assign ni Malahari sa bawat probinsya sa buong Pilipinas, mayong hapon kaniyong tanan o usab sa atong mga evangelical nga mga hari o mga reyna nga gibutang sa bawat municipality sa buong Pilipinas. O giyon man usab sa atong mga pastors, no, nga gi-assign sa bawat barangay sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, isip mga hari o mga reyna, isip mo kupot sa panggobyerno sa divino gobyerno sa Dios as divine government of God sa the kingdom of God. Mayong hapon kaniyong tanan. O sa atong mga purok leaders, sa atong mga members sa deuterium beneficiary, mayong hapon kaniyong tanan, tanan gayud nga nagsubaybay sa atong programa may tungod sa hingharian sa Dios. O mayong hapon mo sab sa atong manager, no, si Sir Charles Perolino. O ingon man si Ma'am Ivy, mayong hapon kaniyong tanan. Tanan gayon nga nagsubaybay sa atong programa may tungod sa hingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita magapadayon mga kaigalan, mga kaigsuonan, no? Siyempre ato sa nga pasalamatan kanunay ang mga naghatag og kinabuhi nining atong programa tungod kay kung wala sila, wala usab kita. Mao nga atong pasalamatan ang atong mga leaders sa NCRs, mga hari at mga reyna. Unang-una si Reyna Violeta B. Proceso, ang iyang mga municipal leaders, no? Si Reyna Flerida Lapto, assigned leader sa Muntinlupa City, Hari Carlo Gaa, Las Piñas City, Reyna Lorna Habonero, Parañaque City, Hari Santos Abduhan, Pasay City District 1, Hari Robel Apiag, no, Pasay City District 2, Princess Jacqueline Lombre, assigned leader Makati City, Reyna Liberty Manja, Taguig City, Reyna Felicidad Biolango, Patero City, Hari Vivencio Pilobillo, Mandaluyong City, Hari Rodolfo Escuadro, assigned leader San Juan City, Reyna Marigold Mira, ang kanilang presidente sa NCR, National Capital Region, si Reyna Marigold Mira, assigned leader Quezon City, Hari Gismotia, Quezon City, o ingon man si Reyna Rosalia Bomediano, Marikina City, Reyna Josephine Arais, assigned leader Pasig City, Hari El Merito Arais, assigned leader Caloocan City District 1, Reyna Florence Gutierrez, Caloocan City District 2, o ingon man si Nelfredo Pabuaya Jr., assigned leader sa Malabon, Nabotas City, Hari Nilo Lazaris, Manila City, Reyna Ilsa Kumboy, Manila City. Sumuka na ang mga naghatag o kinabuhi ning atong programa may tungod sa kingharian sa Dios. Ingon man sa atong mga leaders usab, mga hari o mga reyna, no, ang atong sekta nga kauna-unahan nga naging affiliated sa the Kingdom of God sa pamumuno ni Mana Prinsipe Rocky Y. Riambunan sa karon. So si Reverend Ramil Morales, siya po ang presidente ng Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Kani atong matagpuan diya sa Purok sa Puting Bato, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Dagang salamat Bishop. O ingon man si Reyna Romilili Goltia, no, municipal leader diyan sa Butuan City. O ingon man si Prince Gilbert Lenihan, no, diyan sa Cebu City. Reyna Helen Andoyo Benito sa Mati, no, City. O ingon man si Reyna Mercy Tumakmol sa Region 10 o si Reyna Meriel Escobedo, assigned leader dyan sa Barangay Kabadbaran City, Agusan del Norte. O ingon man si Hari Dondon Palisbo o si Reyna Gloria Palisbo, no, Maglangit, no, mga Palisbo family, no, dagang salamat sa inyong pagsuporta. Tanan gayud nga nagsuporta sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, no? Mao nga si Malahari Pilimon Ondok Riambunansa ang maghatag kaninyo og mga blessings, panalangin na kamo mismo, no, dili lang kami ang nakamisyon kundi kamo mismo ang nakamisyon sa programa, sa katawhan, sa kabukiran, sa kabatagan, sa kabaybayonan. Pinaagi sa inyong pagtabang ug suporta sa programa sa gingharian sa Dios, no? Dagang salamat. So mga kaigala, no, mga kaigsuonan, ang atong speaker karon from Region 2
King Edgar Ligutom. So siya ang atong speaker karon, no? Okay, hari. Pasok. Okay. So maraming salamat sa ating masigasig na angkurman, ang ating Regional Director sa Kaharian ng Diyos dito sa Region 9, Hari Felix Pusiso. Bago po ang lahat, nais po muna naming magpasalamat, hingin ng gabay sa aming banal na espiritu, dakilang guro, mahal na supremo sa Kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Hari Filimon Undok Ariam Bonanza. Ganon din kay mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, ang ating Chairman President ngayon na siyang namunuan sa Kaharian ng Diyos. Sa buong pamilya ng Royal Family, sa lahat ng mga kasamahan na na-assign sa region, province, municipal, down to barangay, at ganun din sa lahat ng nagsubaybay sa programa natin. Isang mapagpalang oras at maraming salamat sa ganitong pagkakataon na muli na naman tayong magbigay ng pagpapahayag tungkol sa mga plano ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa Kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ilang beses na ninyong narinig ang aming mga patutuo tungkol sa Kaharian ng Diyos. At ito po ay umabot na sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga Pilipino na nandoon sa iba't ibang bansa na panay din na nagsubaybay sa ating programa. Lalong-lalo na dyan sa UK, ang isa nating kasamahan, si Reyna Shirley Del Rosario. Kumusta, Reyna? Dyan din sa Middle East, si Princess Claribel Baltasar, aking mga kasamahan dyan sa Region 2. At sa lahat ng mga leaders sa Kaharian ng Diyos, na tayo ngayon ay nagpapatuloy sa gawaing ito sapagkat ito yung panahon ng kaganapan ayon sa mga hula at sa mga sinabi ng ating dakilang guro, na tayo'y magpapahayag palagi para yung liwanag sa mga tao ay mananatili. Mga kapatid, kung susuriin natin in summary, ang Kaharian ng Diyos ay hindi na po ito mahanap-hanapin sapagkat ay makikita na natin dito sa Pilipinas. So ano ba ang hitsura ng Kaharian ng Diyos? Sapagkat ito po ay gobyerno ng Diyos na may mga opisyalis. At ayon sa structure ng Divino Gobyerno na mayroong central office, kaya dyan po ang namuno ang ating mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza. May mga regional office, so namuno po dyan ng ating mga board of directors, ang 12 mga apostoles. May namuno din sa structure na province, provincial leaders. Meron din sa municipal and cities, ang ating mga municipal leaders down to barangay. So ang tawag ay mga hari at mga reyna. Pero dito sa central, hari lang. Sa region, hari din. Tapos sa province, pwede mamuno ang isang reyna. Pero mostly, mga hari. At pagdating din dito sa municipal and cities, pwede mamuno ang reyna, mostly din mga hari. At sa barangay, pwede din mamuno ang reyna at mostly din mga hari. So, ibig sabihin na ang karamihan ay mga hari para matawag ang Kristo sa kanyang kaharian na siya ay hari sa mga hari. So, yan po ay hindi lang na salita na hari sa mga hari, kundi sa pamamagitan ng structure
Kaya tinawag siya ng hari ng mga hari. Hindi po yan yung mga hari sa ibang bansa kasi hindi man nila alam kung anong kaharian ng Diyos. Kasi material na kaharian yun, kaharian ng tao. Pag ang titulo ng Kristo ay hari sa mga hari, yung mga hari dyan ay kasama o sa loob lang ng kaharian ng Diyos o divino gobyerno ng Diyos na noon na itatag ito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo, si mahal na Hari Philemon Undok Riambunanza. Ito'y naitatag July 27, 1982. Ngunit ang implementation program sa Divino Gobyerno ng Diyos o Kaharian ng Diyos ay nag-umpisa 40 years after 1982. Kaya dito sa banal na syudad, na siyang dapitan noong July 27, 2022 na ika-40 years ng kaharian ng Diyos ay malaking kaganapan sa Divino Gobyerno ng Diyos bilang udyat ng pagsisimula ng pag-implement ng panggobyerno ng Diyos. Kasi hindi po ito ma-implement kung walang mga leaders. Ang buong Pilipinas, mostly na bakante pa ngayon, ay ang barangay level. Bakit kasi sa buong Pilipinas, there are 42,046 mga barangays. So hindi pa lahat po yan na nagkaroon ng mga leaders. Kung meron man sa mga municipality, bihira na lang po, no? Case-to-case basis na lang per region. Kaya patuloy po naming hinahanap ang mga pinapahanap ng Diyos. Hindi po kami naghahanap ng members sa kaharian ng Diyos sapagkat nandyan na yung mga tao. Nandyan na yung mga anak ng Diyos na pinapahanap lang natin kung sino yung mga magiging katiwala sa panggobyerno ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng eleksyon. Tulad ba sa gobyerno natin ngayon na mayroong pagpili. No, ang mga tao ang magpili kung sino ang ilalagay na maging leader sa gobyerno. Kaya mayroong eleksyon. Yan po ang democratic form of government. Pero dito sa kaharian ng Diyos, ito po yung theocratic form of government. Salitang theo na Diyos. Yung kratos ay authority. To rule. Kaya yung authority na maging leader, maging hari o reyna naman sa kaharian ng Diyos ay hindi po galing sa tao. Galing po sa Diyos. Kahit gaano man kaordinaryo yung tao na pipiliin ng Diyos ay hindi po pwedeng questionin yan ng mga tao sapagkat walang higit na makalamang sa pagpili ng Diyos. Hindi po yan maging ordinaryo sa harapan ng Diyos. Kasi ang katumbas po ng sugo, kung titingnan po natin ang kasaysayan ng kaharian ng Diyos noon, na bago pa ibigay ang isang hari na mamuno sa kaharian ng Diyos, mayroon na pong mga advance na mga katungkulan para maging gabay sa mga tao. So balikan po natin muna saglit ang nakaraan sa Israel. Kasi doon po ibinigay ng Diyos. Doon kay Jacob na siyang si Israel, ibinigay ng Diyos ang kaharian. Kaya sa kanya, nagmula ang mga hari. Ibig sabihin, siya yung ama ng kaharian ng Diyos. Si Jacob na siyang si Israel. Ngayon, kung titingnan natin noon, na habang nakauwi na sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa loob ng 40 years, tinuruan sila ng Diyos doon sa loob ng 40 years kung ano ang mga
palatuntunan, kung ano ang mga batas, kung ano ang mga tamang daan sa dibino gobyerno ng Diyos na magsisimula o nagsimula doon sa lupang pangako. So mayroong tamang lugar, tamang panahon, at tamang tao ang nakapa-criteria. Ito yung criteria, naging mga batayan sa mga plano ng Diyos. Kaya yung mga tao na mailuklok sa gobyerno ng Diyos ay talagang yan po ang mga right people, choosing people of God na mamuno tulad noon. Na mayroon ng mga katungkulan, banggitin ko lang. At ang mga katungkulan na ito ay tinawag na mga pinahiran ng langis. Ibig sabihin sugo. Pagpahira ng langis ang isang tao na pinili ng Diyos, mga kapatid, ang katumbas po iyan ay sugo para manunungkulan sa espesyal na gawain sa mga plano ng Diyos. Noon, ang pinahiran ng langis ay tinawag na mga propita. Hindi lang propita ang tinawag na pinahiran ng langis. Pati na po yung saserdote. Tulad ni Aaron. Sinabi ng Diyos doon kay Moses na pahiran mo ng langis si Aaron para maging saserdote. Para siya ay tatanggap ng isang katungkulan pagka-saserdote. Kaya pinahiran ng langis. So, ibig sabihin, ang propita at saserdote, noon pa man, historically, noong unang panahon, ay, ano po yan, nagtulong-tulong sa gawain ng Diyos. Na mayroong propita, ano bang gawain ng isang propeta? Siya po ay magsasalita ayon sa salita ng Diyos. Kung ano ang mga plano ng Diyos, doon niya ipaalam unang-una sa kanyang mga lingkod na mga propeta. At sa mga saserdote naman, o priesthood, sila yung palaging nagre-remind, nagturo sa mga tao na kailangan sundin natin ang Diyos. Hanggang sa after 40 years na nakabalik na sila doon sa lupang pangako, ay doon na ibinigay o ipinagkaloob ng Diyos ang gobyerno ng Diyos na mag-implement na ng gobyerno ng Diyos after 40 years na naturuan sila sa ilang. Saan nag-umpisa ang dibino gobyerno o kaharian ng Diyos noon? Doon sa lupang pangako. Kaya unang hari na pinahira ng langis para maging hari sa bansang Israel ay si Saul. Ngayon, kung titingnan natin ang kalagayan ni Saul, na bago siya naging hari ay napaka-ordinaryong tao lang. Ngunit nang siya'y pinahira ng langis para maging hari, sinabihan siya ni Propeta Samuel na pagdarating na sa iyo ang Espiritu ng Diyos na puno ng kapangyarihan, ikaw ay malipat sa ibang katauhan. Anong ibig sabihin nun? Na pag ang tao ay tumanggap ng katungkulan sa Diyos, masaserdote, mapropita, at higit sa lahat ay maging hari, merong tipan ang Diyos. Ano ang kanyang tipan? Ayon sa salita ng propeta, pag darating na sa iyo ang Espiritu ng Diyos na puno ng kapangyarihan, ikaw ay malipat sa ibang katauhan. Ibig sabihin, hindi na po yan ordinaryo. Kasi yan na po ang mga katawan
na maging kasangkapan sa plano ng Diyos ayon sa diktasyon ng banal na Espiritu. Ganon po ang magiging kalagayan ng mga leaders sa kaharian ng Diyos na ikaw ay magiging sugo ng Diyos. Kung titingnan po natin sa tatlong katungkulan, propita, saserdote, at hari, sino yung may malaking katungkulan sa tatlo? O higit sa tatlo? Yung higit sa tatlo, ayon sa kasaysayan na nangyari noon, ay yung hari, sapagkat yung propita ay talagang may mataas siyang pagrespeto sa hari. Ibig sabihin kung ano ang sasabihin ng hari ay susundin ng propeta. Ganon din ang saserdote. Kung ano ang sasabihin ng hari ay susundin ng saserdote. Sapagkat ang kahatulan ng Diyos ay ipinagkaloob niya doon sa hari. Nakasulat po yan sa Salmo 72 verse 1 na ang kahatulan ng Diyos ay ibinigay sa hari. Kaya ang hari ang masusunod sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mayroong tipan sa hari na ang kanyang espiritu ay hindi hihiwalay sa hari na kanyang pinahiran ng langis, provided na ang hari na ito ay susunod lahat ng mga bagay kung ano ang plataporma ng Diyos. Maliban lang kung isang hari ay sariling kagustuhan na ang sinunod at hindi na kagustuhan ng Diyos ang pinairal, ganun ang nangyari ni Haring Saul. Nagbigay rin ang Diyos ng isang ihimplo na pag isang hari ay hindi sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos, sa mga batas ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos, sa mga kahatulan at daan ng Diyos, ay hihiwalay ang banal na Espiritu ng Diyos sa katawan na yan na kanyang pinasukan. Kasi ang Diyos, mga kapatid, kung siya'y darating sa isang tao, hindi po yan tulad ng isang pisikal na tayo pagdarating o bibisita ng isang tao, makapasok lang tayo sa bahay. Pero ang banal ng Espiritu ng Diyos, saan siya papasok? Sa loob o sa diwa ng tao na kanyang pinili. Papasok siya doon sa puso ng tao. Siya na ang magdikta doon sa utak ng tao para magampanan lalo ang kagustuhan ng Diyos. Kaya ganyan na noong unang panahon ay yun po ang maging refleksyon o salamin para maintindihan natin kung ano ang kalagayan ng kaharian ng Diyos na naitatag ni Mahal na Hari Filemon Undok Riambonanza dito sa bansang Pilipinas. Kaya yung prayer na Thy Kingdom Come ay nagkaroon na po yan ng katuparan. Dumating na sa atin yung kaharian ng Diyos. Kaso lang, karamihan pa sa ating mga kapwa Pilipino ay hindi pa nila ito lubusang naintindihan. Pag hindi po natin ito maintindihan, ang katumbas po niyan ay hindi pa ninyo nakita ang pinapahanap ng Diyos na una sa lahat, hanapin nyo muna ang kaharian. Kaninong kaharian? Kaharian ng Diyos. Paano natin ito mahanap? Alamin natin kung ano ang buong istorya ng Diyos tungkol dito. Kasi ang naganap noon ay siyang maganap ngayon.
ang nangyari noon ay mangyayari ulit at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Bagamat ang history ay mag-repeat itself. O history repeats itself para ang kaganapan noon, ang diwa ng kaharian ng Diyos noon ay siyang diwa din sa kaharian ng Diyos ngayon. Ngunit sa ibang lugar, may bagong lugar, sa ibang mga tao. Kasi yung mga hari noon, wala namang mga katawan. Kaya nagkaroon ng rapture sa mga espiritu. Saan ba dinala ng Diyos yung mga espiritu o rapture? Dinala dito sa Pilipinas. Pinare-incarnate sa iba't ibang mga katawan. Kaya kung ang espiritu mo noon ay hari din ngayon. Pero noon kasi, ang mga pinili ng Diyos iilan lang. Pero ngayon ay napakarami. Bakit? Sa barangay level lang, 42,046. Ganon karami ang mga hari sa kaharian ng Diyos, barangay level alone. Pagdating naman dito sa municipal, 1,600 plus na mga hari o reyna. Ganon din sa provinces. Kasi ang probinsya ng Pilipinas, 81 provinces, pero ang mga provincial leader maghawak ng mga 5 bayan, 4 na bayan. So, more than 200 ang magiging provincial leaders. Pero pagdating sa region, isa lang talaga ang mamuno sa isang region. Pagdating sa central, isa lang din ang mamuno sa central. Ganun po ang structure ng divine government, mga kapatid. Para lubusan ninyong maintindihan na ang titulo na kaharian ng Diyos o the kingdom of God, hindi po yan relihiyon. Hindi po yan simbahan. Hindi po yan sikta. Kasi ang the kingdom of God ay non-sectarian, non-religion, non-political. Bakit? Hindi mga politiko ang mamuno dito. Yung mga pinili ng Diyos. Yung mga hari at reyna, hindi sila mga politiko. Ito po ay non-racial sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa buong mundo. Pati mga Hapon, mga Amerikano, kasi nakahula na marami ang magsidatingan sa kaharian ng Diyos kasama ni Abraham, Isaac at Jacob mula sa silanganan at kanluran. May warning, ngunit ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa labas. So bakit? Anong ibig sabihin yan sa aktual na kalagayan? Na nandito na sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos. Sino yung tinuring dyan na mga anak ng kaharian ng Diyos? Ay yung mga Pilipino. Kasi nandito ang kaharian ng Diyos kung saan naitayo ang kaharian ng Diyos. Naitayo sa silanganan, mga pulo ng dagat dito sa Pilipinas, naitayo sa pamamagitan ni Mahal na Hari Filimon Undok Riang Bunansya. Tayong mga Pilipino ang mamahala sana dito para sa buong mundo. Malaki po ang responsibilidad sana ng mga Pilipino. Kasi ang Pilipinas, nakahula po ito na magiging haring bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, mga Pilipino ang kilalaning mga hari sa buong mundo. Bakit mayroong warning na sinulat na ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa labas sapagkat may dahilan din ng Diyos. Ano ang dahilan? Hindi tumanggap sa katuruan ng kaharian ng Diyos.
sapagkat ang kanilang paninindigan ayon din sa katuruan na natanggap nila sa kanilang guro na ang kaharian ng Diyos ay wala dito sa daigdig. Ang kaharian ng Diyos ayon sa kanila ay nandoon sa kalawakan, sa gitna ng mga bituin. Ang iba naman, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng tao. Hindi nyo pala naintindihan kung anong gobyerno ng Diyos. Ang Diyos sa langit ay magtayo ng isang kaharian, isang gobyerno ng Diyos para sa buong mundo. Kung hindi niyo tatanggapin, ay wala. Maitapon sa labas. Kung mayroong mga foreigners, taga-ibang bansa, malaman nila na ang kaharian ng Diyos ay nasa bansang Pilipinas. Pupunta sila dito. Dito sila titira. Kung titingnan natin ang kalagayan ngayon, meron na bang mga foreigners na iba't ibang lahi ang tumira sa Pilipinas through intermarriage? O, marami na. Marami na mga foreigner na marunong mag-Bisaya, marunong mag-Tagalog para makaintindi sa mga salita ng tao. So yan po ay hindi nyo lang nalalaman na naganap na marami ang magsidatingan sa kaharian ng Diyos kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Bakit? Binanggit sa dami-dami ng mga lahi. From Adam to Jesus Christ, ang mga lahi na binanggit, tatlo lang. Abraham, Isaac, at Jacob. Ang tanong, bakit tatlo lang? Sapagkat yan ang katunayan sa tipan ng Diyos. Doon kay Abraham, na ano ang kanyang tipan? Lupang pangako. Ano ang tipan ng Diyos doon kay Isaac at Jacob? Si Isaac ay ganun din, tagapagmana sa lupang pangako. Si Jacob, tagapagmana ng lupang pangako. May tipan ang Diyos kay Jacob. Sabi ng Diyos kay Jacob na siyang si Israel na magmula sa iyo ang mga hari. Ibig sabihin, sa kanya magmula. Sa kanya ibigay ang kaharian ng Diyos. Tulad sa sinabi ng Diyos, hindi nyo baga nalalaman noon na ang kaharian ng Diyos ay binigay sa Israel. Sino si Israel? Si Jacob. Walang kaharian ng Diyos sa daigdig kung hindi lilitaw si Jacob, sapagkat siya ang pinagtipanan ng Diyos. Hindi lang yung kaharian ng Diyos ang tipan kay Jacob. Pati na po ang banal na espiritu ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Israel na ito ang aking tipan na walang hanggan, na ang aking espiritu at ang mga salita ko na ilalagay sa bibig mo ay hindi hihiwalay. Maging sa iyong lahi at sa mga lahi ng kanyang mga lahi. Ibig sabihin sa lahat ng henerasyon, even future generation mula kay Jacob, ang espiritu ng Diyos ay hindi hihiwalay. Ibig sabihin, hindi pupunta sa ibang tao yung banal na espiritu ng Diyos. Ngayon, kailangan lalabas din ang Jacob sa bansang Pilipinas. Walang ibang nag-perform. Consumatum est na pag-perform ng pagka-Jacob dito sa Pilipinas sa katauhan, espiritual at material na tunay nga na ginanap ng ating mahal na guro, mahal na Haring Filemon Undok Riam Bonanza. Kaya siya ang nagwagi na magiging haligi sa templo ng Diyos at hindi na siya lalabas roon. Ibig sabihin, yung banal na espiritu ng Diyos, hindi na lalabas sa kanya. Yung tipan na hindi magpakailanman lalabas sa kanya, nasa loob lang.
sa pamilyang Jacob tulad noon na siya ring naganap ngayon dito sa bansang Pilipinas. At nangyari na po yan na si Mahal Nari ay nagkaroon ng sariling pamilya na tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya hinahanap ni Mahal Nari ang mga tunay na mga nakatago na mga tribo ni Israel. Alalahanin po natin mga kapatid. Ano ang pagkakaiba ng tribo ni Israel o ang mga anak ni Israel? Iba po yun. Kasi yung mga tribo ni Israel, ibig sabihin, yung kanyang mga anak ay paglipas ng maraming panahon ay dumami ng dumami. Bawat anak ni Israel. Pero yung mga anak ni Israel, direct po yan na connected ni Israel. Anong ibig sabihin na direct connected? Dugo at laman po yan. Tunay na mga anak ni Israel. Nangyari na ba yan ngayon? Yes. May mga anak. Dugo at laman ni Mahal na Haring Pilimon Pundok Riyab Bonanza. Na siya bilang Jacob. At ang kanyang mga asawa ay tunay din na mga asawa ni Jacob, espiritual at material. Ngayon, pinagkaloob na ng kaharian kay Mahal na Hari. Siya ang nagiging supreme founder sa kaharian ng Diyos sapagkat siya, si Israel. Saan? Anong lugar? At kailan ang kaganapan ayon sa hula? 1982. July 27. Sa banal na siyudad, sa bahay mismo ni Dr. Jose Rizal, nabuo, na itatag ang kaharian ng Diyos. Ayon sa hula sa Daniel 2:44. Sa English pa, and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. And it shall stand forever. Kailan yan naganap? 1982. Ano ang tipan ng Diyos? It shall not be left to other people. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay mayroong tagapagmana, tunay na tagapagmana. Hindi ibigay sa ibang mga tao na tulad noon sa tipan ng Diyos na walang hanggan na ang aking banal na espiritu kailanman ay hindi hiwalay kay Israel. Kaya hanapin ninyo ang tunay na Israel o Jacob sa bansang Pilipinas. Kaya sinabi ng Diyos ayon sa hula ni Isaias, ako'y nasumpungan sa mga hindi nagsihanap sa akin. At ako'y nagsabi, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Walang ibang bansa na pinatunayan ng aming dakilang guro. Umpisa noong 1975, kanyang pinatunayan na ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya nandito ang banal na espiritu ng Diyos sa bansang Pilipinas. Bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Sapagkat ang pangalan ng ating bansa, Philippines, hindi po ito ayon sa pangalan ng Diyos. Hindi po si Kristo ang binigyan ng dangal sa pangalan ng ating bansa ngayon na Pilipinas. Sino ang pinangaralan?
in honor of. Hindi yung hari sa mga hari, kundi yung hari ng Espanya na si King Philip II ay nagkatotoo na narito ang Diyos sa bansa na hindi tinawag sa kanyang pangalan. Ngayon, darating ba ang panahon? Sa tamang panahon na ang bansang Pilipinas ay papalitan? Yes! Ito po'y papalitan. Hintayin natin kung sinong presidente. Sa 5 presidente na ngayon ang una sa 5 ay si President BBM. Mayroon pang 4 na darating kung sino sa kanilang 4 na darating ang diktasyon ng Diyos na ang Pilipinas ay magkaroon ng bagong pangalan ayon din sa parangal sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nandito sa bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino. Panghawakan po natin ang tipan ng Diyos na tayo'y mga anak ng Diyos, na sa atin na po ang kaharian ng Diyos. Huwag nating bigyan ng kadahilanan ng Diyos na ang iba sa atin, mga Pilipino na sana, mga anak ng kaharian sana, ay pawang itatapon sa labas. Bakit? Kasi hindi nyo man tatanggapin ang aming mga patotoo na ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa Pilipinas, particularly dito na buo sa banal na syudad, sa loob ng lupang pangako, tulad noon na ang kaharian ng Diyos, gobyerno ng Diyos ay nabuo sa lupang pangako, na siyang naganap din ngayon, na ang kaharian ng Diyos ay nabuo sa lupang pangako, nabuo sa loob ng banal na syudad. Kaya dapat intindihin po natin yan. Mapalad po ang mga Pilipino. Ngunit mayroong hula si Daniel na ang banal na luklukan ay lilinisin ng Diyos. Hindi kaya yan nakakatakot, mga kapatid? Ang banal na luklukan ay lilinisin ng Diyos. Ano ba ang nagparumi sa banal na luklukan? Unang-una, yung walang pananampalataya sa Diyos. Yung walang pagsunod sa mga plano ng Diyos. Napakaganda, pinakamaganda, higit sa lahat, ang plano ng Diyos. Dito sa bansang Pilipinas, unang-una, dito sa banal na syudad ng Pilipinas na siyang dapitan, the Shrine City of the Philippines. Anong plano ng Diyos? Ayon sa propesiya, mga propesiya ng aming dakilang guro, ayon din sa diktasyon ng Diyos, na darating ang panahon na magiging presidente ng bansang Pilipinas ay taga-dapitan. Hindi kaya malaking karangalan yan sa mga taga-dapitan. Na darating ang panahon na ang Dapitan City ay magiging financial capital of the world. Ibig sabihin ito na ang World Bank na nasa US ngayon, darating ang panahon na ang World Bank ay dito maitatag o mailagay sa Dapitan City, na ito na yung magiging financial capital of the world. Bakit? Sapagkat kauna-unahan na lugar sa Pilipinas na ma-extract ang deuterium sa pamamagitan ng proyekto ay dito mauna sa Dapitan. Isa po yan sa mga kadahilanan. At lahat ng mga ginto ay dito ilalagay sa Dapitan. Bakit? Saan ba ilalagay yung mga ginto? Eh, siyempre, sa bangko. Tingnan mo yung Central Bank of the Philippines. At ito pa, yung isa sa mga propesiya ng ating dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansya. Noon pa naman, sinabi niya ito, na darating ang panahon na mailipat
dito sa Mindanao ang Malacanang Palace. Sino kayang presidente ang maaaring makatupad niya na ring Felix? Na ililipat dito sa Mindanao. Siyempre, dito yan sa Dapitan City. Apat na lang. Apat na lang. Kung ang taga-Dapitan, ang maging presidente ng Pilipinas, darating sa kanya yung diktasyon, ilipat mo yung sentro ng panggobyerno ng Pilipinas bilang preparatory at ayon din sa pagsunod sa plano ng Diyos. Kasi ang central office ng kaharian ng Diyos, Dapitan City. Kaya dating din ang panahon na ang maging sentro ng panggobyerno ng bansang Pilipinas sa remaining 4 presidents na lang ay mailipat din dito sa Dapitan. Kaya napakaganda ang plano ng Diyos sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Dapitan City. Saka yung sinabi ng Panginoon at sinabi ni Malhari, hindi talaga yan, hindi pwedeng hindi patutupad. Yan. Kasi nakahula na. Magaganap talaga. May takdang panahon na maganap. Kaya hindi po kami nagbibiro. Ayon din sa sinabi ni Malhari. Hindi ako nagbibiro. Ano ang kaniyang tipan sa mga tao? Sinabi niya, pangalan niya ang nakataya rito. Ang kanyang pagkasugo ang nakataya rito. Sinabi niya, maging sinungaling ako kung hindi maganap na taga-Dapitan ay magiging presidente ng bansang Pilipinas. May mga 3 apelyido na kanyang mga prospects ba na may dugong Espanyol. Bakit? Kasi reward po yan ni Dr. Jose Rizal doon sa Kastila. Espanyol na si Captain Carnicero. Reward po yan. Na kung sino man yung taga-Dapitan na may halong dugo ng Espanyol, specifically yung mga apelyido na binanggit niya, babanggitin ko rin mga kapatid para maging aware ang mga taga-Dapitan. Sinabi ni Malhari na may mga dugong Espanyol, 8 Torina. I'm sure mayroong 8 Torina talaga dito taga-Dapitan. Ayan. Ruiz. At ang pangatlo mga kapatid, Halushos. Yan lang ang pagpipilian. Kaya pinupost po namin yung prophecy for Dapitan City. Maririnig po ninyo yung boses ng ating mahal na ring Filimon Undok Riambunansa. Propesya po yun tungkol sa kaganapan na maging presidente balang araw na taga-Dapitan. Napakaganda. Para siya ang mag-implement din ng ibang mga programa ng Diyos para sa Dapitan. Para ang Dapitan makilala sa buong mundo. Kaya hinahanap niya yung tao na ayon sa puso ng Diyos. Na tunay nga, unang-una, maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan, at lahat-lahat, sinabi ni Malhari, mabait. Yung serbisyo na talagang tagos sa puso ang kanyang serbisyo sa mga tao. Yung totoong serbisyo, genuine services. Kaya ganyan ang kanyang hinahanap mga kapatid. Kaya yan din ang sang-ayunan natin. Sundan natin ang plano ng Diyos. Hindi po kami namumulitika dito mga kapatid. Sinabi lang namin kung ano yung totoo. Ano yung mangyayari. Ano yung mangyayari. May mga gumaganap na yan ngayon. Tayaw natin sa gusto. Mayroon ng gumaganap kung sino yung magiging presidente balang araw na taga-Dapitan. Kasi tipan ng Diyos po yan. Tulad sa kanyang tipan doon kay Abraham, Isaac at Jacob, magpakailanman. Ganun din yan.
sa ating panahon. Saka, apat na lang eh. Apat na lang, imagine, apat na lang na presidente. So, kayang-kayang maabot ng tao. Ay, kayang-kaya. Masaksihan talaga. Masaksihan talaga natin. Alagaan lang nating mabuti. Na tayo mga taga-dapitan, alagaan nating mabuti ang ating katawan. Kaya dito may mga clinic na rin. Yung massage na discovery ni Malaring Filimon Undok Riambonansa. Plano ng Diyos po yan, yung massage, pangpahaba ng buhay, paglilinis ng dugo. Yung Philippine New Life Therapeutic Massage, yan po ang original na massage na discovery mismo ni Mahal Nari Filimon Undok Riambonansa. Sa pangalan pa lang, New Life Therapeutic Massage kasi nakapagpagaling ng sakit. Magbabago ang buhay natin sa pamamagitan ng pagbabago ng dugo. Kasi yung life, ang inire-refer po yan yung dugo. Blood is life, life is blood. Maging bago yung dugo natin, maging bago yung buhay natin. Bakit? Wala nang karamdaman. Kaya bago. Para magtupad din yung kasulatan, sinabi ni Kristo, isulat mo sapagkat ang mga bagay na ito ay tunay at totoo. Lahat ng bagay ay kanyang babaguhin. So mayroong mga pagbabago. Kailangan susunod tayo sa sistema ng pagbabago na ayon sa dakilang plano ng Diyos. Hindi yung pagbabago-bago, pabago-bago ayon sa sariling kagustuhan. May oras pa ba, Felix? Ilang minuto na lang? Ay, na lang? 7 minutes. Ha? 7 minutes. Ayan po mga kapatid na sa pagkakataong ito ay binahagi po namin ang mga nakatakdang plano ng Diyos para sa mga Pilipino, para sa mga taga-dapitan, para maiwasan natin. Pwedeng iwasan yon. Sinabi ng Diyos, ngunit ang mga anak ng Karen ay pawang itatapon sa labas. Pwedeng maiwasan yun kasi warning yan na kailangan nating gampanan na tanggapin natin para hindi mangyari ang nangyari noon na hindi nila tinanggap si Kristo. Ano ang nangyari? Kinuha niya ang kaharian ng Diyos. Ngayon, dito sa Pilipinas, halimbawa, kung mayroon mang hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos, may plano pa ba ang Diyos, Haring Felix, na kukunin ito sa bansang Pilipinas at ibibigay sa ibang bansa? Hindi na. Hindi, wala na. So, matutupad yung sinabi ng Diyos na marami ang magsisipang galing sa ibang bansa. Pupunta rito. Titira dito. Kasi yung mga Pilipino na iniisip ng Diyos na mga anak ay ayaw man. Ayaw man. Kaya, lalo na yung pabago-bago ang isip. Walang sariling paninindigan. Ayun, ayaw pa naman ng Diyos na yung walang sariling paninindigan. Kaya ang gusto ng Diyos kung ano yung totoong plano niya, yun ang paninindigan natin. Kasi ang tawag dyan, tamang kahatulan. Ngayon, kung tayo'y magiging mga hari sa kaharian ng Diyos, sinabi pa naman ng Diyos na, sinabi ni Haring David ayon sa kagustuhan ng Diyos na, O Diyos, ibigay mo ang iyong kahatulan sa hari. Pero may karugtong, Haring Felix. At ang katuwiran sa anak ng lalaki ng hari. Kaya hanapin natin kung sino yung anak ng lalaki ng hari. Para tayo maging matuwid. Kasi unang-una hanapin natin ang kaharian ng Diyos. At isunod, katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, yung anak ng dakilang hari, dahil hari, yun ang, kung ano man yung pasya ng hari, yun ang susundin. Ayun ang susundin. Hindi tayo maging matuwid kung anong pasya ng hari. Yung pasya ng ibang tao. Kahit ibang tao pa, palagay natin ng ibang tao. Kasi maraming mga tao. Marami nang hindi pwede na ang protocol po sa gobyerno ng Diyos ay masilan po yan. Para sa akin na masilan. Sapagkat naisulat din na ang salita ng hari ay hindi pwedeng baliwalain. Baga, hindi mababali. Hindi mababali. Buti pa si Sir Efren Rapanan, Sir Efren, kumusta? Alam kong minsan manonood ka rin sa preaching namin. Na talagang totoo po yung sinabi ni Sir Efren Rapanan, yung chairman president ng KBL at saka founding chairman ng CIA, Citizen Information.
assistance. Na ang salita ng hari ay hindi mababali. Kaya malaking respeto ni Sir Efren Lapanan kay mahal ng Prinsipe Rocky bilang ulo. Namunuan sa kaharian ng Diyos. Kaya dito na lang po. Maraming salamat sa pangalan ni Mahal Haring Filemon Undo Criampunanza, sa pangalan din ni Mahal Prinsipe Rocky Ibanez Revenanza, at sa buong pwersa ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa aming mga pahayag ngayon. Ito po yung lingkod, Haring Edgar Ligutom. Live po kami dito mula sa Dapitan City, sa The Voice of Dapitan, no? DXVD 101.3. Ibalik ko po sa ating Anchorman, Haring Felix. Okay, maraming salamat, no? At wala naman tayong oras, so siyempre isang bagsak na magandang buhay. Magandang buhay. Pilipinas.